Una po sa ating mga balita, tiniyak ng pamahalaan ang patuloy na pagsisikap para maabutan na ng tulong ang lahat ng bayan sa lalawigan ng Leyte. Ayon kay DILG Secretary Mar Rojas, napamahagian na ng relief goods ang 30 bayan sa Leyte, habang tutunguhin ngayon ang 10 natitira pang bayan. Narito ang report ng aming kasamang si Joseph Parafina. Dapat maabot ngayong araw na ito ang kahit pinakamalalayong bayan at barangay ng lalawigan ng Leyte para sa delivery ng relief goods. Ito'y ayon sa ginawang pagtiyak ni DILG Secretary Mar Rojas sa katatapos na command conference briefing dito sa Tacloban Sports Complex. Inamin ng kalihim na may 10 pang mga bayan ang di pinapagkakalooban kahapon, kung kaya't kahit anong para dapat magawa ito at mapagkalooban ng makakain ng ating mga kababayan. So 30 out of 40 sa lalawigan ng Leyte, 82 out of 138 na barangay sa Tacloban ay napadalhan na ng relief goods. At doon sa Eastern Samar ay 1/3 lang, 8 sa 24 na bayan ng Samar ang naparating na. Pero we expect that by today ay lalong dadami ang mapaparating. Itong sistema na ito na parang food ay parang conveyor belt ito, no? Dahil yung pangkaraniwan ng mga sistema sa pagdadala ng mga pagkain and other goods sa mga bayan-bayan ay na-wash out kasama ni Yolanda. Kaya siniset up natin, at kung sa simula ay baso-baso lang ang napaparating natin, sa sunod na araw ay nagiging tabo-tabo, sunod na araw nagiging balde-balde, timba-timba, hanggang parang hose na yan, regular, na maaasahan ng mga kababayan natin. Ini-assign na rin sa mga tauhan ng MMDA at iba pa mga ahensya ang pagre-recover ng mga bangkay na nasa kalsada pa para maisama na ito sa may 400 nilibing kahapon sa mass grave. Dahil sa pagdami naman ng mga delivery truck at mga pagkain, wala nang dahilan kung bakit di ito dapat maipadala sa mamamayan. Ito naman ay ayon kay Secretary Dinky Suleman, mas mabuting bumahan ng pagkain kaysa magutom ang ating mga kababayan, bagay na binigyan din sa kanya ni Pangulong Aquino kahapon. Pinahirap ng Northern Samars at may 8 kami ng RA na pumupunta sa iba't ibang bahagi ng Leyte. So palagay ko maaabot na namin po lahat. Sa ngayon, 2 hospital na ang gumagana o operational sa lungsod ng Tacloban. At dahil nga sa kakulangan ng DOH personnel sa mga hospital na ito, nananawagan na ang DOH sa mga taga-Tacloban na kung ayaw mag-volunteer work ay hanapin ng mga DOH officials sa mga hospital. At bukod sa babayaran sila ay bibigyan pa ng pagkain pag tumulong ang mga ito sa kanilang trabaho. In charge na ngayon sa Cadaver is MMDA. Tapos lahat ng nagtatrabaho, Red Cross, Bureau of Fire, SOCO, NBI, doon magre-report sa MMDA. Hindi, walang sakit na makatulog ng mga bangkay. Pero it's psychological, yung stress, yung amoy. So psychological, and that, ang tinitingnan natin, hindi lang yung physical health, pati yung mental health. Idinagdag pa ni Rojas na sa ngayon kahit pa konti-konti ang dinadala ng mga relief goods sa mga bayan-bayan, pero araw-araw itong gagawin ng pamahalaan hanggat di pa nakaka-recover ang mga taga rito. Parating na rin po ang libo-libong bilang ng mga generator set at ipinapabayan naman sa Task Force Commander na si General Villarmino ang pamamahagi nito sa ating mga babayan kung saan ito kailangan. May mga lugar na rin po dito sa Tacloban na may mga tubig na. Subalit pinaliliwanag ni Secretary Rojas sa LOA na alamin kung saan talaga may tubig o wala para hindi nagugulat ang ating mga kababayan na pag nagbukas sila ng kanilang mga gripo, wala naman tumutulo sa kanilang mga gripo. Yan ang pinakahuling balita mula sa Tacloban City. Sa pangalan ni Arnold de las Alas, ako si Joseph Parafina para sa Telebisyon.